lang. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Nandiyan na si Yusek. Attorney Claire Caso. Yusek, good morning po. Yes, good morning, Aljo. Yes, ma'am. Ito na nga't kumusta na po ang pagbaka natin, paglaban sa fake news? Dahil sinasabi dito, parang ako'y naniniwala, no? Na ang pagbaba talaga ng trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay dahil po sa napakaraming fake news ngayon. Yusek. Yes, totoo yan. Kahit naman hindi lang sa atin, hindi lang yung pagsusuri natin. Kahit yung Israel-based disinformation firm, Sayabra, meron talaga silang data na 7% to 10% above average yung fake news na pumapasok sa Pilipinas. So, nakaka-alarma talaga ito. So, sana, ito rin, panawagan natin sa mga kapwa nating Pilipino. Kahit ano po ang madinig ng mga news dyan, makita nyo sa social media, matuto rin po kayo magsuri. Huwag lahat po na nakikita po ninyo at nagpapakinggan, tama. Yun din pakausap natin sa lahat. Oo, kasi yung unang-una, talagang hindi talaga tinatantanan si First Lady Liza Marcos na nakulong daw sa LA. Matapos na matay ngayong isang anak ng kilalang pamilya sa Pilipinas. Pagkatapos na umuwi na ang unang ginang, may mga engagement si Attorney Claire, di ba? May mga larawan, may mga video. Pagkatapos yan, nagkalat pa rin sa social media na yan ay edited, yan ay AI. Sabi ko, opo. Yan ang turo sa kanila, actually, Aljo. Ganon? Di ba meron naging sponsor sa kanila? Aha. Di ko alam kung bansa ba to, korporasyon ba to. Yan ang turo sa kanila. Makikita mo yung pattern. Paulit-ulit kahit alam na nilang fake. Ipapapasok pa rin sa putak ng Pilipino, sa isipan ng Pilipino, na yung kanilang naratibo ang totoo. At ang mainstream media, ang gobyerno siyang fake. Yan ang turo sa kanila. Di ba nagpa-seminar yan? Remember? Maraming vloggers ang pumunta. Sa China. Ako sinabi, Aljo. Narinig ko lang. Pero yun yata. Anyway, ngayon po, ano po ang reaksyon po ng Pangulong Marcos Jr. Dito po sa, bahagyang pagbaba po ng kanyang approval at trust rating. Ano po ang utos niya ngayon sa inyo? O dyan, sa PCO? Oo. Unang-una talaga, siyempre, kailangan namin labanan itong fake news. Kahapon, nagkaroon din ng meeting ang Pangulo, sectoral meeting with the ICT kung paano ito maayos, mariresolba. Maraming mga rekomendasyong ginawa, pero saka ako na lang ito i-detalye kapag nasa akin na lahat ang mga, yung na-finalize na yung mga programa dito. And maliban dyan, may ginagawa pa rin tayo, ang PCO sa pamamagitan po, sa pangunguna po ni Secretary Jay Ruiz, ay magte-train po tayo, hanap din po tayo ng mga tao na maaari po maging fact-checker. Isa po yan. And at the same time, nakikipag-usap na rin po tayo sa iba't ibang sa social media platforms. Ito po ay sa pangunguna rin po ni Sec Jay para kahit paano po makita, malaman kung ano yung fake news at kung kayang i-take down agad po yung mga fake news na ito na fake news peddlers po na ito nagbibigay ng mga fake news. Opo. Hanggang ngayon, binibira ho kayo ni Attorney Harry Roque. Nasaan ho ba siya? Nasa Dahig, di ba? Opo, sabi niya. Hindi pagkakaalam ko. Ano po, mensahe niyo sa kanya? Well, still, sabi nga natin, ano pa ba ang aasahan natin sa mga fake news peddlers? Fake news na video, walang authentication, walang ebidensya. So ano pa ba ang mamumutawi sa isang fake news peddler? Iibahin niya yung issue, ang usapan kahapon sa press briefing tungkol sa kanyang panawagan kay Senator Amy, di ba? Na maglabas ng ebidensya. Akala ko ba meron silang ebidensya laban sa Pangulo, ba't hindi sila maglabas? At naghahanap pa ngayon siya ng tulong ng iba. Hindi ba? So anong aasahan natin sa mga fake news peddlers? Pare-pareho ng naratibo, pare-parehong fake news. Oo. Okay. Saka yung tungkol sa inflation na sinasabi niya, tandaan natin, meron din. Study ang PSA ngayon, bumaba pa ang inflation rate nitong March. So kaya nga sabi natin, wag nilang ipagmalaki, no, na ang dating administrasyon ay ganito. Tandaan natin, nung panahon niya, pinapalakpakan pa yata niya ang sarili niya. Magaling po kasi siya na magsabi na lahat ng sinasabi ng dating Pangulo ay joke.
Hindi ko pa po yung nasabi sa tanang buhay ko habang ako ay naging press officer. Hindi ko po sinasabi na ang sinabi ng Pangulo ay joke. Ano po kaya mga magiging epekto nito sa kanyang pag-file ng asylum sa Dahig? Si Atty. Roque. Ito Ayaw po pangunahan. may NBI yata na kaso sa kanya, sedition, inciting to sedition. Aha. Yes, oo. Ayaw kong pangunahan kung ano magiging desisyon ng gobyerno ng Netherlands. Pero tingin ko makikita nila kung ano ba ang naging gawin nitong si Atty. Harry Roque at papaano ba siya nagtatago ng mga ebidensya habang siya ay hinihinga nito. So, siguro makikita lahat yan. At hindi naman siguro pikit mata ang Netherlands sa mga ganitong issues ni Atty. Harry Roque. Ito din si yung vlogger na si Claire Maharlika Contreras. Meron din pala. May connection pala ito sa Pulburon video din. Nagpakalat. Si Maharlika. Yan kasi ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na pinanggalingan ng video at sinabi pa nga nila na authenticate na nga daw at sigurado pa nga daw siya. Atty. Harry Roque na si Pangulo yon. Pero ngayon lumalabas, AI expert nagsabi, face swap ang ginawa nila. AI talaga yun. So dapat lang umuwi talaga muna si Atty. Roque. And face the music. Si Pangulo, dapat maging matapang. Siya muna magpakatapang umuwi sa Pilipinas. Diba? Okay. Alright, maraming salamat po. Yusek, Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Good morning. Maraming salamat, Aljo. Good morning!